araw sa inyo mga ka-GSAC. Welcome sa ating second episode ng GSAC Talks. Ngayong episode, ang ating topic ay tungkol sa membership process. Kaya naman sa mga di pa member ay perfect na perfect itong topic na ito. Ako nga pala si Maria at welcome back po Miss Tresha. Thank you Miss Maria at sa ating mga viewers, hello! Noong episode 1 ay ipinakilala namin kung sino si GSAC. Ngayon naman ay alamin natin kung paano mag-member sa GSAC. Bago tayo magsimula, may gusto ka bang batiin, Miss Tresha? Thank you very much Maria at sa ating mga dear viewers, welcome back sa ating podcast program. At of course, I'll grab this opportunity para i-share sa ating mga members ang latest sa GSAC, which is our GSAC Recruit a Member Raffle Promo. Madali lang naman ang pagsali. If meron po kayong na-recruit na member, you are entitled to one raffle ticket. So for more details, visit nyo na po ang nearest GSAC branch or mag-visit po kayo sa ating Facebook page for more details para sa ating GSAC raffle promo this year. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-GSAC? Mag-recruit na kayo and get a chance to win amazing prizes. Thank you Ms. Tresha for that information. So balik na tayo sa ating topic for today tungkol sa membership. Ano nga ba ang mga kailangan upang sumali sa GSAC? So for the GSAC regular membership qualification, ito po ay open for any natural person or a citizen of the Philippines. At of course, 18 years and above, dapat po kayo ay merong visible and lawful means of income, capacity to enter into contracts, at of course, dapat din tayo ay physically and psychologically fit. And as for the membership requirements, kailangan lamang po ay meron tayong accomplished application form, 1x1 picture, 2 pieces, and latest valid ID. At of course, meron po dapat tayo ng ating tax identification number from BIR. And for the membership process, madali lang naman. So first of all, dapat tayo ay merong accomplished membership application form. You may visit the nearest GSAC branch or i-visit nilang ating website. Meron tayong official website na gsac.coop. Doon po ay makakapag-proceed na tayo sa ating online membership application. Ngayon, kapag nakapagpasa na po tayo ng ating application form together with the requirements, tayo naman ay mabibigyan ng schedule for our pre-membership education seminar, which is isa sa mga pinakamahalagang requirements para sila ay makapasok sa kooperatiba. So ito po ay mahalaga dahil dito pinapaunawa kung ano ang kooperatiba at sino si GSAC. So dapat na alam natin kung ano itong financial institution na ating pinapasukan. So mahalaga, kaya nire-require po siya ng GSAC ang ating pre-membership education seminar. Then afterwards, tayo naman ay magpo-proceed na po sa ating membership approval. So this process would take about 1 to 2 weeks. So ito ay reminder lang sa ating mga members at papasok pa lang as members. So ang process ni GSAC, it would take 1 to 2 weeks only. So the process would take 1 to 2 weeks including na po doon ang ating seminar. So kapag kayo ay nagpasa ng inyong application at wala pa pong notification within 2 weeks, make sure na kayo ay mag-follow up na po. I-visit nila yung nearest GSAC branch or kay Miss Frances or sa ating official social media accounts. Kayo po ay mag-message or mag-chat or mag-email para ma-make sure natin ang inyo pong application ay nakapag-proceed. So kapag nakapag-notify naman na sa atin ang GSAC personnel about sa approval ng ating application, tayo naman ay magpo-proceed na sa payment ng ating membership fee. So sa payment naman ng ating membership fees, marami tayong option na ibinibigay sa mga members. Maaring kayo mismo ang mag-visit sa branch, maaring via representative, via bank-to-bank transfer, or via GCash. So for more details, bisita na lamang po tayo sa pinakamalapit na GSAC branch. Ayan ka-GSAC, ang first step para mag-apply bilang member ni GSAC. Paano naman po Ms. Tresha sa mga gusto mag-member na wala pa dito sa Pilipinas o nagtatrabaho sa ibang lugar? Paano po ba sila makakapag-apply ng membership? Yes, Maria. So, ang GSAC, sabi nga natin sa ngayon, we're into digitalization. So, as I've mentioned before, meron tayong official website for our members na nasa labas ng bansa or nasa labas ng Bicol region. So, dito sa atin, i-visit nyo lamang po ang gsac.coop at doon tayo pwedeng mag-proceed with the online membership application for regular membership, associate membership, and even for Aflatun. So, later on, magkakaroon tayo ng few episodes para explain more about this. Thank you, Ms. Tresha, for that. So, ang dali-dali na pala mag-member sa GSAC. Kahit nasa bahay ka lang ay makakapag-apply ka na ng membership.
Kanina po, Ms. Tresha, nabanggit niyo po yung TIN or yung Tax Identification Number. Paano naman yung mga magme-member na wala pa ng TIN? Paano po sila makapag-apply ng online? Yes, so para naman doon sa mga members natin or aspiring members na wala pang tax identification number, ang Bureau of Internal Revenue or BIR ay meron ng online registration and updating system. So ito po ay i-visit nyo lamang yung kanilang website at doon ay maaari na po kayong mag-apply ng inyo pong tax identification number via online. So i-visit nyo lang po yung ORUS. So doon po ay makakapag-proceed na kayo with the application. Maraming salamat, Ms. Tresha, sa information. Ayan, so of course, idagdag ko lang din, Maria, at sa ating mga viewers, for your information, ang GSAC po ay may uploaded na detailed step-by-step process ng TIN application through ORUS. Yan po ay makikita nila sa ating official Facebook page, Lagubat St. Anthony Cooperative-GSAC. Dahil tapos na tayo sa requirements para magkuha ng membership at pati na din po sa pagkuha ng TIN number, alam kong excited na malaman ng ating viewers yung membership fee. So magkano nga ba dapat ang babayaran ng ating magme-member? Yes, for regular membership application, ang ating fee, yung full payment is 5,200. Ngayon, isa-isahin natin kung saan napupunta yung 5,200 na yun. So, unang-una, meron tayong maintaining balance for the savings, which is 500 pesos. Meron din po tayong 100 pesos para sa registration fee. Meron din po tayong 600 pesos for damayan para sa ating life insurance. At yung 4,000 pesos na kasama sa 5,200, yun po ay napupunta sa ating share capital or saping puhunan. Now, for the other option, meron naman tayong partial payment which is 2,200 instead of 5,200. 500 pesos for the savings, 100 pesos para sa registration fee, 600 pesos para sa damayan. Now, instead of 4,000 para sa share capital, ngayon sa partial payment is 1,000 muna. So, ito naman po ay pupunan ng ating members within 2 years. So, make sure lang na within 2 years, kayo po ay nakapag full payment na para tayo ay maging full-fledged regular member ni GSAC. There you have it, ka-GSAC, na ipaliwanag na ang proseso ng membership. Kaya ano pa yung hinihintay nyo? Mag-member na sa GSAC. Magpunta na sa pinakamalapit na GSAC branch or bisitahin ang aming website, gsac.coop. Hanggang dito lamang po ang ating programa. This has been Maria. And this has been Tresha. At magkita-kita tayo sa susunod na episode ng GSAC Talks!